magsitayo para sa ating panalangin na pangunguna ni Jonah. Ang mabalat ko ng mga panalangin sa lahat. Salamat po sa araw na ito. Sa napakay ko kung ano makasama sa aking araw na ito. Pagkaluin ko sana ang galing at lakasan ng galing sa ito. Ito lang po ang pinunod sa pangalan ng Jesus na ang nagkakita ng pagkakas. Muli magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga po. Bago kayo magsiupo ay inaanyang kayo na pulutin ang mga basurang makikita sa ilalim ng inyong upuan at pakiayos ng inyong pagkakaupo. May basura ba? Nalagay ako sa May lumiban ba sa araw na ito? wala po sir. Ngayon ay bago tayo magsimula sa ating panibagong paksa ay nais ko munang magbalik tanaw tayo sa kung ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw. May nakakaalala kaya sa inyo kung ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Hana? Ang pinalakay po natin nung nakaraang araw ay pasaluhin at ang hindi natin pinamagatang ang pigil. Maraming salamat. At sino ang nakakaalala sa inyo kung sino nga ba ang mga kaumang nakasangkot sa naturang piling? Jonah? Ang mga tauhan po na makikita sa kabanatang iyon ay si Crisostomo Ibarra, Kapitan Tiago, Padre Damaso, Padre Salve, at marami. Maraming salamat. Mika, maaari ka bang tumayo? Ano-anong mga kaganapan ang nangyari sa naturang piling? Ang mga kaganapan po nangyari sa kabanatan na iyon ay mga ating usap ng iba na ganaso sa kanyang mga kasanang sa Maraming salamat. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Ang pinalakay natin noong nakarang araw ay patungkol nga sa Nolimitariary na unang kabanata, ito ay ang piling, na kung saan ay naroon ang mga tauhang sina Crisostomo Ibarra, Padre Damaso, Padre Sibayla, Tia Isabel, at marami pang iba. At doon sa piling na iyon ay napag-usapan ang pagdating ni Crisostomo Ibarra mula sa ibang bansa. Diba? Umuwi si Crisostomo Ibarra mula sa ibang bansa upang bisitahin ang puntod ng kanyang ama. At gayon din ay napag-usapan din doon na ang pangalipusta ni Padre Damaso sa mga Indio na kung saan ay sinabi niyang ito ay mga alipin lamang at wala nang makakapantay pa sa kanyang katungkulan sa pamahalaan. Diba? Naintindihan na ba? May katanungan pa ba sa pinalaki natin ng mga araw? Wala na po. Kung gayon ay batid ko na naunawaan ninyo kung ano ba ang aking pinalakay nung nakaraang araw. Ngayon naman ay bago tayo lumako sa ating malalimang pagtatalakay ay meron ako dito inihandang isang gawain. At ang gawain na ito ay tatawagin natin sobre mo, kapalaran mo. Sa puntong ito ay meron na rito inihanda mga tatlong sobre. Ang sobre na ito ay naglalaman ng iba't ibang panuto na kung saan ay ibibigay ko sa inyo at ang gagawin ninyo ay susundin lamang ninyo ang panutong nakapaloob dito. Tatawagin ko muna si Jonah upang basahin ang panuto at nais kong alamin mo kung ano nga ba ang pinapayumatig na panutong nakapaloob sa unang sobre. Jonah, maaari ka bang pumunta dito? Ano ba talaga? Una, hindi nakababago. Sunod ay hindi nakababago. Ang
basahin ng malakas at ibig kong tukuyin mo kung ano nga ba ang pinakaiwatig ng naturang pahayag. Sa ano kaya ang nais kong ipanuwag? Sabihin sa akin, Ano yun? nagtatanong. Sunod. Sabihin sa akin, A, ang ganda ko. B, ang ganda ko. Ano ang pinakaiwatig ng unang pahayag? Yung may tandang pananong ba yun? Dito sa unang pahayag ang ganda ko, dito ay nagtatanong kung maganda na ba ako. Sunod. Sa pangalawa, ang ganda ko, dito inaamin ko na maganda ako. Salamat. Ikatlo, ang ganda ko, parang ipinagsisigawan ko, maganda talaga ako. Maraming salamat. Sunod at Hana. Ang laman ko ng pangatlong sobre ay ako ay magkatulad ng mga salita, pero bakit magkaiba? Bakit nga ba? Ano yung pinakaiwatig ng naturang pahayag? Sa panalagay ko, dito ang binibigay na upapay ko rin ay tungkol sa tono ng Ibasa nga ulit yung pahayag. kaso. Tapos sa pangalawa, pasok. Anong ibig sabihin? Yung diin ko dito, Hindi, yung una. Anong ipinakaiwatig ng una? Yung aso. Ano yun? yung hayop. Tama. Tapos yung pangalawa, hindi ko pa rin pasok. Hindi. Kasi, Aso po yun. puso. Maraming salamat. Ngayon ay upang gusto ninyong maunawaan kung ano nga ba ating tatalakayin ngayong araw ay halina't samahan ninyo akong talakayin ang patungkol sa paksang Poema Soprasilital. Ngunit bago iyan ay meron pa po itong inihandang isa pang gawain. Sa puntong ito ay bibigyan ko kayo ng isang tula. At ang tulang ito ay pinamagatang ayuda sa panahon ng pandemya ni Ria P. Dinasta. Ibig kong basahin ninyo ito at unawain kung ano nga ba ang nakapaloob na konsepto. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para mapagbasa. Nawain ninyong maibig dahil mamaya ay magtatanong ako sa inyo. Gusto ba? Tapos ka na, Jonah, nagbasa. Tapos na na. Ikaw. Tapos, Ngayon naman,
na maaari tumayo. Base sa iyong binasa, ano ang natutunan mo o ano ang nakapaloob na konsepto sa naturang tula na iyong binasa? Dito sa tulang aking nabasa na pinagdadaanan nila sa panahon ng pandemya, Maaari mo bang lakasan para marinig ng mga kaklase? dito sa aking binasang tula, ang pinamagatang ayuda sa panahon ng pandemya ni Eria Tila Bihasta ay dito ay ang nakapaloob sa tulang ito ay tungkol sa ayuda mula sa pamagat na ayuda sa panahon ng pandemya. Ang tulay ito ay tungkol sa ayuda na kung saan ay ang 5,000 piso ang natanggap ni Aling Rosa mula sa mga pulis na dumating sa kanilang lugar, kung saan ang ayuda nito ay galing sa DSWD, na kung saan kahit na may pandemya nangyari sa kanilang lugar ay hindi na sila mapuputo magkakaroon na ng pagkain sa kanilang pagkainan. Hindi na sila, marami na may pagkain at ulam na dahil sa ayuda ibinigay na DSWD sa kanilang pamilya. Maraming salamat. Sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Mika? Ano? Opo, sir. Bakit? Dahil nga, dito, mapapakas ang kasiyahan ng mag-ina, dahil nga may pagkain silang makakain sa araw-araw, dahil nga sa pinibigay na ayuda. Sa maikling pagpapaliwanag, Jonalyn, ano ang nakapaloob na pinakamaikli o pinakabuod ng naturang tula? Ang pinakabuod sa tulang ito na tulad sa bigay na Mika na pumapatungkol sa ayuda na ibinibigay ng pamahalaan noong mga panahon ng pandemya, na kung saan ito ang inaasahan ng mga taong bayan para makaraos sa mga araw. Maraming salamat. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Sa madaling sabi, ang konseptong nakapaloob sa naturang tula ay pumapatungkol lamang sa dalawang mag-ina na kung saan ay nakaranas ng pamumuhay sa loob ng pandemya iyon, di ba? Hindi naman kaya sa atin noong dumating ang pandemya, di ba? Lahat tayo ay nahirapan maging sa ating mga pamumuhay at maging sa ating pag-aaral, di ba? Opo. Naunawan ba? Oo, sir. Kawan na. Opo, sir. Bakit di ka umiinom? Ngayon ay suriin naman natin ang bawat talungkod ng mga nakapaloob sa tulang ito. Ano ang mga napansin ninyo sa mga konsepto, mga salita na nakapaloob sa naturang tula? Mika, may napansin ka ba? Ang napansin ko po sa tulang ito ay may mga tandang panahon, may tuyo, na kung saan, halimbawa dito sa mama, nandiyan na ba si Papa? Tinagin na dito na tandang panahon at dito naman sa tumayo mula sa paglalaba kahit basa ang sana, may tuyo. Maraming salamat. Jonah, sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Mika Jean? Opo. Maliban sa mga bantas, sa paggamit ng bantas sa naturang tula, ano pa ang iyong napansin dito? May mga parehong salita, ngunit magkaiba ng pangalan. Halimbawa na lamang ang pito at ito, na kung saan ang pito ay pumapatungkol sa kagamitan ng pulis at ito naman na pumapatungkol sa ilang. Maraming salamat. Tama. Ikaw, Ana, may napansin ka pa bang ibang salita na magkapareho ang paraan ng pagbigkas, ngunit magkaiba ang kahulugan? Sa akin lang po, ang akin lang po napansin dito, doon sa kanilang sinabi, sa kanila sa tandang panahon, sa kanila naman sa parehong baybay at parehong Paraan ng pagbigkas. tapos, ang akin naman pong napansin ay tungkol sa ginagawa
Salamat. Ang inyong kasagutan ay tama. Ngunit kung ating mapapansin dito, ay mayroong mga salita. Sabi ni Jonah kanina, meron ditong mga salitang nakapaloob na pareho ang paraan ng pagbigkas, ngunit magkaiba ang kahulugan. Ikaw, Nika, may napansin ka pa ba? Dito po sa DSWD, ang malakas niyang basa. Tumayo mula sa paglalaba kahit basa ang sala. Ang basa at basa. Anong ibig sabihin ng unang salita ng basa at yung ikalawang salita ng basa? Dito po sa basa ko, paano niya binasa ang sulat ng DSWD. At dito naman sa basa ay basa ang kanyang sabi. Tama. Maraming salamat. Pag sinabi natin basa, ito ay ang pagbabasa sa isang kontekstong nakapaloob sa isang papel o dokumento mo yun. Samantala, yung basa ay kapag natapunan tayo ng tubig, nababasa ang ating damit. Naunawaan ba? Ikaw na meron ka pa bang napansin na mga salitang magkapareho ang paraan ng pagbigkas, ngunit magkaiba ang kahulugan nito. Hana, maaari ka bang tumayo? Magkapareho ang paraan ng pagbigkas, ngunit magkaiba ang kahulugan. Mama tapos mama. Ano ang unang kahulugan ng mama? Tsaka yung ikalawang kahulugan ng mama. Mama. Pumapatungkol po sa ina. Tapos yung pangalawa naman tungkol sa mama na lalaki. Tama. Yung mama ay tumutukoy sa isang kasarian. Ito ay ang babae. Na kung saan ito ay may tutukoy natin, magulang natin, di ba, yung mama. Samantala yung mama, yung hindi natin matukoy. Ngunit hindi natin matukoy ang kanyang kaanyuan, ngunit ang kasarian nito ay pumapatungkol sa pagiging lalaki. Nagpilihan ba? Opo. Ikaw, Jonah, mayroon ka ba bang napansin? Salita? Bukas at bukas. Ano ang kahulugan ng unang salita at ang ikalawang salita? Ang bukas ay pumapatungkol sa panahon o panahon. Ang isa naman na bukas ay pumapatungkol sa isang bagay na maaaring makatulong sa langit. Tama. Ang salitang bukas ay maaaring tumukoy sa susunod na araw. Samantala yung bukas ay maaaring tumukoy naman sa isang lalagyan na nakatiwangwang lamang at walang takip. Naunawaan ba? Oo. Ikaw, Nika, meron pa ba? Wala na pa akong naisip. Ikaw, Nana. Wala na po, sir. Ikaw, Jonah. Meron pa ba? Wala na. Wala na ba? Sigurado? Ngayon ay tila mga sanay na kayong magsuri ng mga salita, di ba? Napansin ko sa inyo na sanay na kayo magsuri. Sa puntong ito ay masasabi natin na sa pasalitang pakikipagkomunikasyon na tutukoy ang kahulugan, layunin o interpretasyon at intensyon ng pahayag ng nagsasalita sa pamamagitan ng punemang suprasignital. Ano na yun? Ang punemang suprasignital ay binubuo ng tono, diin, at antala. Ngunit sa pagkakataon ito ay unahin na natin kung ano nga ba ang kahulugan ng punemang suprasignital. Maaari mo ba itong basahin, Nika, at magbigay ng maikling pagpapaliwanag? Ang punimang suprasignital, ito ay ang punima. Ang mga punima ay isang instrumento ng pagsusulat na nagtataglay ng katangiang prosodic o suprasegmental. Nilalarawan dahil sa
sa pagsulat. Sa halip ay simbolo ng isang polemikong notasyon. Polemiko yung dalawang linyang pangilis, di ba? Yun yung notasyon polemiko. Upang malaman kung ano ang wastong bigkas nito. Ngayon ay unahin na natin ang isang uri ng polemang suprasegmental. Ang uri na ito ay tinatawag natin, maaari mo pang masahin ito, anak, at magbigay ng pagpapahulugan. Ito ay ang haba o diin. Ano nga ba ang haba o diin? Haba o diin. Ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas na inuulit sa salita sa pagpili ng antig ng salita. Tumutukoy naman ang diin sa lakas ng bigkas sa antig ng salita. Ano kaya ang ibig pahulugan? Bibigyan itong pahulugan na ang haba o diin ay ginagamit sa mga salita upang magbusang matundawan kung ano nga ba ang nais ng karating. Halimbawa, binigay na halimbawa kanina na aso na pati ang aso na ang unang halimbawa ay tumapatakbo sa aso at sa pangalawa naman ay tumutukoy sa puso. Ang haba o diin ay tumutukoy lamang sa ito ay tumutukoy lamang sa kung paano natin bigyan ng pansamantalang paghinto ang isang salita upang magpahayag tayo ng malinaw sa ating kausap. Sa pamamagitan ng haba o diin na rin ay natutukoy natin kung ano nga ba ang itinapahulugan ng ating kausap. Diba? Naunawaan ba? At upang lubos natin maunawaan kung ano nga ba kung saan nakalagay ang diin sa salita, maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng salita na may diin? Paano ko kaya ilalagay ang wastong diin sa salitang ito? Dalawang salita. Maaari kang magbigay ng dalawang salita. Magkapareho ang paraan ng pagbigkas, ngunit magkaiba ang kahulugan nito. At dapat ang wastong diin. Maaari mo bang bigkasin kung ano ang pagkakaiba nito? Dito sa una ay bukas Bukas. at sa pangalawa ay bukas. Sa iyong palagay, nasaan ang diin? Dito po sa unang ginagawa natin ito po kung saan ito po ay malaki. Sa unang Nasa palagay. una. At sa pangalawa naman po, dito po sa Dalawang dalawang pagkitang. Tama. Bigyan natin siya ng tatlong bansa. Ikaw, Jonah, maaari mo bang magbigay ng halimbawa at ilapat ang wastong diin dito? Ang basa at basa na kung saan ay tumutukoy sa isang pandiwa na parang parang sinasabi o sinasalita ang mga titik. Tapos yung basa naman tumutukoy sa isang bagay na maaaring makapunan ng tubig or hindi. Sa unang salita, nasaan yung diin? Nasa unang topic po at ang pangalawang salita naman ay nasa huling topic. Ibasa mo ulit. Ang basa at basa. Kung inyong mapapansin ay, di ba, napag-aralan namin noon na ang basa ay maaaring magbigay ng isa pang papili na nakakalong dito. Di ba yung pasukso,
na kung saan ay maaari kong magbigay ng lettera o titik na H para magbigay ng isa pang phonema sa pangit. Mapapansin natin na ang phonema nito ay lima dahil ito ay ginamitan ng kasunsot. Naunawaan ba? Anak, naunawaan? Ngayon ay lumako naman tayo sa susunod na uri ng soprasegmental. Ang uri ito ay tinatawag natin ito ay ang tono o intonasyon. Maaaring babasahin ito, hingga at magbigay ng sariling pagpapahulugan. Ang tono o intonasyon ay ang taas-baba na inuukol sa pantig ng salita o pangungusap upang higit na malinaw ang pakikipag-usap. Pag sinabi natin, tono, ito yun na nga, ang taas-baba na tono o ng intonasyon upang lubos na maunawaan na maging malinaw ang isang. Maraming salamat. Ayon kay Gonzales, labing siyam na dalawa na nagbigay ng kahulugan sa kung ano nga ba ang tinatawag natin tono o intonasyon. Sinasabi na ang tono o intonasyon ay ang tumutukoy lamang sa kung paano natin bigkasin ang isang salita na naayon sa tono nito. Halimbawa yung mababa, simulan natin sa mababa, normal at sa pagtaas nito. Nagbigay ng kahulugan si Gonzales ng siyam na dalawa sa kung ano nga ba ang kahulugan ng tono o intonasyon. Sinasabi na ang tono o intonasyon daw ay ang makabuluhang pattern sa pagsasalita. Dito ay mayroon siyang inilahad sa kung paano nga ba nagaganap ang tono o intonasyon sa isang salita o mali ito man ay sa bayan. Ito ay maaaring magsimula sa mababa, normal at mataas. Bigyan na lang natin ng simpleng pagpapakahulugan ito. Halimbawa sa mababa, lagyan natin ng una o numero una, numero dalawa at numero tatlo. Kung ito ay mataas na o nagtatanong na. Dito ay meron akong inihandang isang salita na kung saan ay ibig kong dapatan ninyo ng tono o intonasyon at gayon din bigyan ninyo ito na nais mong bigyan ninyo ito na bantas. Hana, saan ka bang pumunta dito sa harapan? At ibig kong basahin mo ito at bigyan mo ito o lagyan mo ito ng tono. Mas kong bantas. Kanina. Ano kaya maaari natin ilapat ang bantas dito? Kanina. Opo. Pakibasa na ulit. Kanina. Kanina. Tama. Ang paglalagay niya ng bantas ay tama. Kung inyong mapapansin, ito ay nagsimula sa ikalawa o normal, diba, na intonasyon. Tapos sumunod ng unang intonasyon. At ang mataas na intonasyon. Kaya, pinapatan niya ito ng bantas na tandang panahon. Sunod ay Jonah. Maaari mo bang ilapat kung ano ang bantas na maaaring gamitin dito? Bigkasin mo muna.
sinasabing ito ay mga kagyan ng pagkakas? Kasi yung base sa kanya, ito na, batong sa internasyon, ito ay mula sa mababa papuntang sa pinakamataas na level. Na kung saan, di ba ang palongga ay nagpapaliwanag na ang pinakamataas na nalaw namin sa pagkakas. Tama. Sumasang-ayon na ba? Hindi ka sa Opo. sinabi. Opo. Bakit? Sapagkat dito po sa magkakagulat mo sila sa Duma sa internasyon, gaya ng ating tinuran ay nagsimula sa mababa, pangalawa sa normal, at pangatlo sa mataas. Ang inyong kasagutan ay tama. Dahil dito, mapapansin natin, di ba, yung una, yung bawa yung unang numero sa mababa, tapos sumunod ay ang katamtaman ng normal at ang pagtaas ito. Kung saan ay sa pamamagitan ng paggamit natin ng bantas, ay matutukoy natin ang intonasyon ng salita o pahayagan na ating gagamitin sa ating pagkakas. Diba? Napansin ninyo? Opo. Nawala ba ang Oo. intonasyon? May katanungan ka ba? Wala na po. Sunod ay dumako tayo sa huling bahagi o huling uri ng suprasignital. At ito ay ang tinatawag natin. Basahin mo nga, Jonah. Ito ay tinatawag natin antala o mundo. Ang tala o ito, ito ay ang bahagyang pagtigil sa pagsasalita upang maging malinaw ang mensaheng ibig ipaliwanag sa ating kausap. Ginagamitan ng simbolong puwit o dalawang puwit na pahilis, rotasyon kuninito at dikling. Mutasyon kuninito at dikling. Ang antala o ito ay ang antala o hinto, ito ay ang pansamantalang pahinga para kas malinaw mo na maipahayag sa iyong kausap kung ano man ang nais mong karanasan. Dito ay sa antala o mundo ay mapapansin natin na ginagamitan din natin ito ng karaniwang ginagamit din natin ang mga batas upang nauunin natin kung ano nga ba, kung saan tayo hihinto sa ating pagsasalita o pagsasalisay. At kung paano gusto ninyong maunawaan kung ano nga ba ang tinutukoy o kahulugan ng antala o mundo, ay meron ako itong inihanda isang halimbawa kung saan ay ibig kong tukuyin ninyo kung ano nga ba ang pinapaliwanag ng pahayag na ito. Tukuyin ninyo Ika, narin ba masahin ito? Hindi siya ang mababa. Ano kaya ang ibig ko pa kahulugan nito? Ang ibig lang paliwatig ng mga sabihin na hindi siya mababa. Pwede rin, hindi siya ang kababata. Pwede. Ito, sa payag nito, maraming salamat. Sa payag nito, pinapaliwanag lamang na ang pinatutunayan na siya ang kababata ko. Paano naman kaya kung sabihin ko, hindi natin lalapatan ito ng ulit? Kumbaga, diretso lamang ang ating pagsasalita sa naturang bayan. Hana, Tinanggal ng puwit. basahin mo muna. Diretso lamang. Hindi siya ang kababata. Dito, tinutukoy ka muna. Hindi siya ang kababata. Tinatanong niya. Tama.
dito ay pinapaiwatig lamang o pinapasubalitan ang isang bagay na hindi siya ang kababata. Narawa na ba? Opo, sir. Anak, maaari ka bang tumayo? At upang lubos kong masukat kung natuto ka nga ba sa pinalaki natin ngayong araw, ay sa iyong palagay, ano kaya ang kahalagahan ng problemang suprasigmental at maging ang mga bahagi o uri nito? Para po sa akin, ang kalagayan ng suprasigmental at ang mga bagay ay upang lubusang maintindihan kung ano nga ba ang nais na iparating ng tagapagsalita o ng tagasulat sa kung ano nga ba ang nais niyang sabihin sa kanyang kausap. Lamang. Ikaw, Nika, sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Hana? Opo, sumasang-ayon po. Bakit? Nagdagan po sa sinabi ni Hana, sobrang mahalaga ang pagmimang suprasigmental sapagkat dito ay malinaw na nasasabi ang isang salita o isang pangungusap. Dito ay nagiging maayos ang dalang. Ikaw, Jonah, sumasang-ayon ka ba sa sinabi ni Hana? Sumasang-ayon ako sapagkat mahalaga ang suprasigmental. Dahil ito ay pagdalang ito ng isang tao ay naiiwasan ang pagkakaroon ng kalituhan at parang Maling. naiiwasan ang pagkakaroon ng maling interpretasyon sa mga salita na itinapahayag ng iyong kausap dahil ikaw ay may kabatiran sa suprasigmental. Tama. Ang inyong mga kasagutan ay tama. Karagdagan ko na lamang dito na mahalaga ang kaalaman tungkol sa problemang suprasigmental at mga uri nito sapagkat sa pasulat o pasalitang pamamaraan lamang ay matutukoy natin kung ano nga ba ang pinupunto o pinapakahulugan ng ating usap. Kung hindi tayo maalam sa paggamit ng problemang suprasigmental at maging sa mga paglalapat ng wastong bantas dito, ay tiyak na magkakaroon ng kalituhan sa ating bilang mga tagapagpahayag o maging tumutulong man sa mga pahayag ng ating kausap. Napakahalaga nito dahil sa pamamagitan nito ay mas nagkakaintindihan ang dalawang panig sa kanilang pinag-uusapan. Naunawa na ba? Opo, sir. May katanungan? Wala na po. Ngayon ay ibig kong kumuha kayo ng kalahating papel at sagutan ninyo. Nakakuha na ba? Opo. Ibig kong sagutan ninyo ito. Paano to? Gamit ang natutunan sumulat ng isang talata gamit ang masalitang magkaiba ang kahulugan, ngunit magkapareho ang baybay. Bago na kayo magsimula, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto at kung sino man ang hindi makapagpasa sa tamang oras, ay hindi ko na ito tatanggapin. Tapos ka na, anak? Opo, sir. Huling 2 minuto. Tapos ka na, anak? Ikaw, maaari na ninyong ipasa sa unahan ng inyong mga papel. Ngayon ay alam kong lubos na ninyong natutunan kung ano nga ba ang ating pinalakay ngayong araw. Kaya naman sa puntong ito ay dyan lamang po nagtatapos ang ating talakayan at maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating talakayan. Paalam.